Isang mapagpalang araw po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo sa amang sulok ng mundo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Brother Frederick Santander ng Tribes Bicol. Sa araw pong ito, ang ating pagkain espiritual ay hango po sa aklat ng Epeso, Kabanata 5, Kapitulo 15. Sabi po dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So ang talata po na aking binasa, ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. So bakit nga po ba kinakailangan natin na mag-ingat sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano? Pinag-iingat po ni Paul ang mga taga-Epeso na magpahanggang sa panahon po natin ngayon bilang isang Kristiyano. Tayo din po ay pinag-iingat ng Diyos sa ating pamumuhay. So bakit nga po ba tayo pinag-iingat? Sapagkat ang sanlibutan ito mga kapatid ay punong-puno ng kasamaan. Ang sanlibutan ito ay pagmayari ni Satanas. So kinakailangan nating maging maingat sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano at tagapaglingkod ng ating Panginoon Jesucristo. So sa paanong paraan po ba? So kinakailangan po na manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating mga buhay dahil hindi po natin kaya kung sa ating sarili lamang tayo aasa. Lagi po natin susundin ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung mga kagustuhan natin. Kung ano po yung sistema ng ating pamumuhay noon nung hindi pa tayo Kristiyano, dapat may pagkakaiba po sa pamumuhay natin ngayon bilang isang Kristiyano. Dapat hindi na tayo nakikita sa mga dati nating ginagawa, sa mga makasanglibutang gawain, sa pamumuhay na dati walang relasyon sa Diyos, sa pamumuhay na magulo. Dapat ang nakikita sa ating mga buhay ngayon, yung kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo mamuhay sa biyaya ng Diyos, kung paano tayo mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi po ayon sa kagustuhan natin. Kaya po tayo pinag-iingat ng ating Panginoon. Dapat sa atin po nakikita ng sanlibutan ito ang kagandahang loob ng Diyos, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Yun po ang napakahalaga po sa buhay natin, na sa bawat pamumuhay natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat po sinusunod natin ang kagustuhan o ang kalooban ng Diyos, hindi yung mga sarili natin. Kasi po napakahalaga po na tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan ito, bilang alam natin ang katotohanan nasa sa atin na. Ang katotohanan mula nang tayo makipag-isa sa Panginoong Jesucristo, alam na po natin ang tama at mali. So manatili po tayo sa tama, sa mabuti, hindi po sa mali. Sapagkat sinabi nga po dito na mamuhay tayo ng matatalino, hindi yung tulad ng mga mangmang. So ibig sabihin po, bilang nasa sa atin na binigay na sa atin ng Diyos ang gabay, alam na natin ang tama at ang mali. So dapat po namumuhay na tayo na tulad ng matatalino. Ibig sabihin, namumuhay po tayo sa tama at naayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kagagawan o kalooban ng kasamaan. Napakahalaga po sa buhay natin na dapat hindi po tayo mawalay sa Panginoon, sapagkat narito tayo sa sanlibutan ito na nakapalibot ang gawa ng kasamaan. So mag-iingat po tayo mga kapatid. Sa anumang aspeto ng ating pamumuhay, dapat nakikita sa atin ng mga tao, ng mga nakapalibot sa atin, kung paano napakabuti ang Diyos sa buhay natin, kung paano tayo namumuhay sa biyaya niya. Hindi po madali, subalit ipagkatiwala natin sa Diyos, sapagkat walang imposible po sa ating Panginoon. Ang lahat sa Kanya ay posible. Ipagkatiwala lang po natin ng buong puso ang ating mga buhay sa Kanya. Siya na po ang bahala na magabay sa atin tungo sa maayos at maunlad na pamumuhay. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. God bless po.